Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga aton tutukan subong nga Miyerkules. Pagtayog na batsagan sa mga residente sa Iloilo City kag Province subong man sa Guimaras kag Negros kainas sang aga. Pagtayog na batsagan sa Iloilo kag Guimaras bangod sa magnitude 4.2 nga linog sa Gimbal, Iloilo. 7 ka individual pilason matapos nag-awa sariles ang horror train ride sa Bacolod City. Pila ka residente sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, ginareklamo ang 3 na kabulan nga baha sa lugar. Alkalde kag vice-alkalde sang Zaraga, Iloilo gin-dismiss sang ombudsman. Isa ka konsehal gin-suspend. Kag LPA nga ginamonitor sang pag-asa, posible magsulod sa Parboas. May tsansa nga mangin bagyo. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw makita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang balita, magnitude 4.2 nga linog nga ang epicenter yara sa Gimbal, Iloilo. Nabatsagan sa pila ka lugar sa Western Visayas kag Negros Occidental. Klase sa pila ka mga kabanuhanan sa Iloilo kag Bulutuan sa Iloilo City, kanselado. Si John Sala nakatutok live sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. John. Kim, napuhag ang pila ka mga residente sa probinsya kag syudad sang Iloilo matapos nga magluntad ang magnitude 4.2 nga linog kainas ang aga. Nakabatsyag sang kakulba si Nanay Marian sa nabatsyagan ng pagtayo og pasado alas 6 kainas ang aga. Ini ang tugas ang magnitude 4.2 nga linog ang epicenter ara sa kadagatan nga sakop sa banwa sang Gimbal, Iloilo. Imagine mo nga katabo sa iban nga lugar nga kalagba bala mga kwan. Mga balay kag mga building, siyempre kulbaan man ko. Gulpi ko nga naglingin ang ulo ni Manong Jonel. Abi sinigin atake lang siya sa hypertension. Apang sang nakitaan ko nga nagahulag ang mga hinalay sini nga bayo dito na sininahibaluan nga may linog. Amo na to nga nagano ako ay linog na to gali ang ginano ko tamo to nga nagwa ako kag nagambal nga singkugwa kamo kung ano kamo kay singko basi may aftershock pa bala nga matabo bala. Dala sini sa pagwa ang medical emergency bag panangilitan kuno nga may magkinahanglan sang bulig kung magbaskog pa ang linog. Hindi na kita magkampante nga amo na bala kay singko mas mayo gani kung ang bagyo kapreparar kita pero ang linog hindi naton mapreparahan kay kumbaga anytime gaapotan na siya mo. Sino sa MDRRMO Gimbal na batyagan sa bilog nga banwang pagtayog. Sa datos ang LGU wala sang may na-record nga halit sa mga istruktura. Sa tulad, ang initial natin, yung mga wala pa man kita at may nabaton, yung mga damages sa aton na infrastruktura, kag wala pa man it mga report kita nga nabaton na napilasan sa aton nga natabong alinog kay inakang aga. Suspendido naman ang klase halin kindergarten tubtob senior high school sa tanan nga mga bulutuan sa 1st District sang Iloilo. Sa Iloilo City, makita naman sa kuha sang CCTV footage sa Barangay San Isidro Haro ang pag-uyog sa mga puno sang kahoy tugas ang linog. Sa Barangay Takas Haro na batsyagan man ang pagtayog base sa kuha sa ini nga CCTV camera. Bago sa pagtayog, pila ka mga BPO company sa syudad sang Iloilo ang nagpatuma naman sang emergency evacuation sang ilang mga empleyado. Suspendido man ang obra sa Iloilo Provincial Capitol kainas ang aga. Temporaryong ginpauntat ang tagtaganay sang AIC sa Kapitolyo apang gilayon man niya nagpadayon matapos ang pagtayog. Suspended ang trabaho for 24 minutes. And ordinarily, after 1 hour, pagkatapos checks and engineering, we go back. But times are different. That is why our response is different. Nagapadayon pang inspeksyon sa karon sa Iloilo PDRRMO sa Capitol Building. Suspendido man ang klase halin kindergarten tubtob senior high school kag pila ka mga universidad sa Iloilo City. Sa datos ang PVOX Intensity 4 ang na-record sa Iloilo City kag Nueva Valencia, Guimaras. Intensity 3 naman sa Miagao kag Uton, Iloilo. Intensity 2 naman sa San Lorenzo, Guimaras kag Bagus City, Negros Occidental.
maliit or mahina po masyado itong 4.2 para makapag-cause ng malakas na shaking. Ang pinakahayos lang po is intensity 4. Yung intensity 4, kapag naramdaman natin is parang mayroong heavy truck or yung mga 10-wheeler na truck, yung mga natutulog, maaaring magising. Yung lindol po na nangyari po kanina sa Ginbal, Iloilo is wala po siyang connection sa mga lindol sa Davao Oriental at saka sa Cebu. Wala naman sang may na-record nga halit nga ginbili ng linog sa bilog nga rehiyon suno sa OCD6. Kahapon sa regular session sang Sangguniang Panlalawigan sang Iloilo, ginhinyo ni ex-officio board member Joe John Paul Piñol nga mapodduhan sa 2026 budget sang Iloilo Province ang emergency go bag para sa kada pamilya sa probinsya. Nagagasto gani kita binilyon no infrastructure projects. But I guess it's time that we invest in human capital. Let's go back to the basic unit of the society. Sa tion sang linog, mas manami gid nga may ara nga emergency bag. Kim, subong nga hapon nagpatigayon naman sa structural scanning ang DPWH Region 6 kagang PDRRMO Iloilo sa mga concrete structure sa Iloilo Provincial Capitol Building. Gamit ang crack depth scanner, gin-evaluate sa mga engineer ang mga concrete structure sa Kapitolyo agud nga makitaan kung diin ang mga weak points kag agud mapabilin ang stability sa bugos nga Kapitolyo. Kim? Madamogid nga salamat, John Sala. Alkalde kag vice-alkalde sang Zaraga, Iloilo, gin-dismiss bangod sa grave misconduct. Pilapagid ka maupod sa mga ini sa reklamo, gin-suspender sang anong kabulan. Si Julius Bilacaol, nakatutok. Matapos ginrekomendar nga pasakaan sang kaso kriminal sa paglapas sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, gin-dismiss sang Office of the Ombudsman sa gross misconduct sanday Zaraga Mayor Maria Jofel Soldevilla kag Vice Mayor Michael Omar Lacson. Ini ang kaangot sa pagbakal sa Zaraga LGU sa masobra tunga sa hektarya nga relocation site sa balor nga masobra 11 million pesos. Lakip sa desisyon ang cancellation sang ila eligibility, forfeiture sang retirement benefits, perpetual disqualification from holding public office, kag pagdumili sa pagkuha sa civil service examination. Nalipay kita kay ti ang ginaaway naton nga kausa regarding sa pag tipig sang kwarta sang banwa. Natagaan sa hustisya. Upod sa reklamo ang pito pagid ka mga opisyal sang banwa nga ginatapuan sa pila ka miyembro sa Sangguniang Bayan kag mga department head. Ang mga ini ang ginpamatbatan man sang anong kabulan nga suspensyon nga wala sang sweldo. Ang pila sa mga ini nga wala na sa gobyerno ang magamulta sang katumbas sang ila anong kabulan nga sweldo. Kabay pa nga ang ginapangabay ko lang dapat mangin malimpyo ang panggobyerno lokal o kung nasyonal man. Ginpadulungan sang news team ang talatapan na day Soldevilla kag Lacson apang wala nakareport ang mga ini. Si Soldevilla wala man nagasabat sa mensahe kag tawag. Ang staff naman ni Lacson wala ginaghatag sang contact sini. Ang desisyon sang ombudsman ang ginkakibot naman sang pila ka pumuluyo sa Zaraga. Sakit gid ang buot namon tungod nga daw hindi man kami gid magpati nga matabo kay mayor namon ang matabo subong. Sunod sa DILG Iloilo, Office of the Ombudsman man ang mag-implementar sa order. Kag sa tion nga mabaton ini sa mga natungdan, gilayon ini nga mangin executory. Ang role na lang naman is to ascertain kung nanaog na ang gina-dismiss or gina-suspend nga official kag kung nagpungko na ang nagbulos sa ila. Sa tion sang dismissal, ipatigayon ang rule of succession. Base sa source ng news team sa Office of the Ombudsman, pwede mapunggan sa mga respondent ang dismissal kag suspension kung makakuha ang mga ini sang temporary restraining order. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Pito ka persona pilason matapos magtakilid ang inasakyan nga horror train sa peryahan sa Bacolod City. Si Aileen Pedreso, nakatutok. Makitaan sa sining nga video nga ginahakwat sa ginapayag amay ang iya anak samtang nagaililibio naman sa likod ang ginapayag iloy. Makita man sa video ang pila pa ka kabataan nga ginaligar nagkalalipong. Napilasan ang mga ini matapos nagtakilid ang ila ginasakyan nga horror train ride sa peryahan nga nahamtang sa likod sa Bacolod City New Government Center Lunes sang gabi. Sunod sa kapulisan, makapila pa ka beses nga naglibot ang tren antes na diskarel kag nagtakilid. Pulo ang sakay sang tren nga lunsay maghimata. Okay pa yan lahagan
pag-una nga round, ikaduha. Tapos pag ikatatlo na ko no, dito pag-card na nga bahin, dito na ko nang doon nag-dapit. Namunod ko nang doon nag-dapit sila. Protected out balance sila, kaya dito na ang lugar nila. Pila ka persona ang napilasan nga ginapayag na pilpilan sang kahasang tren. Gilayon gin-inspeksyon sa Bacolod City Engineers Office kag CDRRMO ang peryahan matapos ang aksidente. Ang initial naman niya, hinay ang speed niya. And then ang iyang design sang rails siya, hindi man siya kapadasig. So far daw wala kaming kita ang problem dito. Ginsubiter na sang CEO ang ilang report sa Mayor's Office kag ginahulat ang rekomendasyon sang alkalde angot sa operasyon sang peryahan. Ginpadulungan sa news team ang peryahan apang nagpaiway nga maghatag sang payag ang nagatumala. Ginsabat sang peryahan ang gasto sa pagpabulong sa mga napilasan. Nagapadayon ang operasyon sang peryahan magluwas lang sa nagtakilid nga horror train. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Padraso. 1 Western Visayas. Nagatinir nga tubig baha ginareklamo sa mga residente sang Barangay Santa Cruz, Arevalo. Barangay nagahimo na sang tikang agud masolusyonan ang problema. Yaring balita. Nagatagi ti ang init. Apang ginabaha. Ini ang sitwasyon sang 15 ka mga pamilya sa isa ka subdivision sa Barangay Santa Cruz, Arevalo sa sulod na sang 3 ka bulan. Nagdulot ini sang tuman kabudlay kag huol sa mga residente. Magkuha ka tubig, hindi magsulod yung mga tricycle kay baha. Kay akwat ang magandang ko. Galunan. Nabutala ra mo sa guwa motor. Ting delikado kung makawat wala. Kabudlay gid nga sitwasyon kapit pa kung kisa maano gid kami sang butas balang ano to sa dalan antos sa sakit. Ang lugar ang manabuso sa punong barangay kag wala sang drainage system. Wala man sa lutsa ng tubig bangod na palibutan sang paderang lugar. Suno sa presidente sang Homeowners Association, 2019 nagsugod ang hearing kaupod sa Iloilo City LGU bangod handa man sila maghatag sang ila right of way paagi sa deed of donation. Suno sa presidente, bukas ang LGU sa pagtukod sang drainage system sa lugar sa kondisyon nga sila ang mabayad sang transfer fee nga masobra 200,000 pesos. Bagay nga hindi masarangan sang asosasyon. Wala gina-approve sa city that time, December 28 bala kami ito nagulat-ulat kami natapos ng eleksyon. Nanawagan naman din sila sa ako. Naghinig na naman ko to. Wala na kami sir kapasidad sina kay halin sa nag-start kami dire. Ang homeowners, pila lang kami sir. Sa karon, temporaryo lang anay ginbutangan sang footwalk nga human sa goma ang lugar. Ginatinguan man sa barangay nga malabi ang problema sa LGU. Dapat yung tanin ng bayanihan. Kasi private niya mo. Pero kung ladang ulan, kung man lunang-lunang nang galing. Kapo nagdialog kami sa isa sa mga pader. Ang may ako nag-propose, no, nga ang tubig dire, kanalang kami to anay, no, dito, kamay pagyo kami to. Gintinguan sang news team nga makuhaan sa bahin ng Iloilo City LGU apang ginatudlo sa punong barangay ang issue. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Maki Mascara Festival sa weekend ang pila ka paborito ninyo nga Kapuso Stars. Magalagaw sa City of Smiles sa Kapuso Mall Show Sanday Cassie kag Mavi Legaspi, Rahil Viria, David Licauco kag Dustin Yu. Bantayan sila sa Sabado 6 p.m. sa SM City, Bacolod. Siyempre, ready na nga mag-avisala sa Mabacolod noon kag Negrense ang Encantadia Chronicles Sangre Cast sa Sabado man ina 3 p.m. sa Robinson's Place, Bacolod. Get ready nga mag-bonding kanday Angel Garian, Faith Da Silva, Kelvin Miranda kag Bianca Umali. Mga Encantadics dyan sa Bacolod City! Sana po ay magkita-kita tayo sa Mascara Festival 2025. Kapuso Mall Show sa Robinson's, Bacolod Sa October 18 po yan. See you! Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ginaaligar, ido buang nakakagat sang senior citizen nga lalaki kag duwa pa ka ido sa Barangay Santo Domingo, Arevalo.
Ido nagpositibo sa rabies. Yaring balita. Ini ang naagom nga pilas sang 60 anyos nga si Jerry Delgado sang Barangay Santo Domingo, Arevalo matapos ginkagat sang ginaligar Ido Buang sang Oktubre 6 ang hapon. Suno kay Jerry, pauli na ini sang gulpiyada nga ginkagat sang Ido. Matugol pa nang intukloy ako, kibot ka na gano'n bla, dire o. Dasun ang dire, intukloy ako, ganun kay laba, short ko bla, duga pulok sa muna. Gilayon niya gindala si Jerry sa ospital kag gintublukan sang anti-rabies vaccine. Magluwas kay Jerry, ginapahayag nga may duwa pa ka Ido nga ginkagat ang Ido Buang. Ang Ido Buang ang nakalabot sa bahin sang Barangay Mohon. Nang luya kuno ini, tubtob nga napatay. Nagkuha ako sang kalat para si Udon mula namon para hindi na makapalagyo. Medyo maluya nagawa ang Ido, ang typical nga buang Ido Buang na bla. Nagalaway na sa. Gilayon niya ginkuha sang Iloilo City Veterinarian's Office ang ulo sang Ido kag ginpaidalom sa rabies examination. Oktubre 10 sang nagpositibo ini sa rabies. We will conduct the soonest possible time ang ring vaccination sa Barangay Santo Domingo since last kita conduct na mass vaccination sa barangay that was 6 months ago. Sunod sa punong barangay sang Santo Domingo, wala sa iya mga residente ang nagapanagiya sang Ido. Sa Huwebes na tala na ang vaccination sunod sa barangay. We don't know kung basi may mga na-encounter pa siya nga iban nga Ido. So sigurado namon nga mang house to house na gid nga basi may mga pumuluyo nga wala sang time nga magdala diri sa Ido nila. Ginamonitor na si Jerry nga makumpleto ang doses sang anti-rabies vaccine. Nagnegatibo naman sa rabies ang duwa ka Ido sunod sa Animal Welfare Group nga nagtatap sa mga ini. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. 3 katuig nga bata nga babae na lumos sa sapa sa Barangay Sambagharo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa siningabahin sa sapa nakita ng lawas sang 3 katuig nga si Scarlett. Pasado alas 6 kagabi matapos ginapatihan na lumos, mga alas 5 kahapon sang hapon. Nakita nilang bata nga sa net nagpugong dito sa kudal nga net. Giningagaw pa nga madala sa ospital ang bata, apang gindeklarar nga binawian sang kabuhi. Ang mga himata sini, wala gid sang ideya nga nakagawa ang bata, nakalakat sang halos 300 metros nga ang alagyan ang napalibutan sang matagas nga hilamon. Pagdangat sa pangpang, ini ang ginapatihan nga nahulog kag naanod. Namumay na sa nga daw hindi ba adapt sang ginatawag sa bala. Hindi na siya magbalikid. Rikta-rikta na kung di sa katuya, kailangan lagson magkikidakton. Sunod sa Iloilo City Police Station 3, ginpanugyanan man sinang pamilya sang bata kung luyag nila magpa-autopsy. Agud mapiho nga wala sang foul play sa hitabo. Apang wala pa ang mga inisang desisyon. Bangod sa hitabo, panugyan sang otoridad sa mga ginikanan. Hatagan git sang atensyon ang magagmay nga kabataan. Ang tiyempo natin, damo kita sang baha, ulan, may linog na. So, dapat hindi gid madula sa panulok naton nga mga adult ang atong nga mga minors nga kabataan para nga hindi ini magdulot sang isa ka trahedya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Naglabot sa masobra 4.5 billion pesos ang ginaproponer nga 2026 budget sang Iloilo City LGU. Mas mataas ini sang 8.62% sang 2025 nga ginhatag sang Local Finance Committee. Sa pondo, 55.13% diri ang halin sa local sources, samtang ang 44.87% ang halin sa external sources, kasubong sang national tax allotment. Pinakadako nga ginpondohan ang maintenance and other operating expenses nga naglabot sa masobra 1.7 billion pesos. Ginasundan ini isang personal services nga may masobra 1.3 billion pesos. Apang wala nagpirma si Vice Mayor Julie Grace Baronda sa budget proposal. Inibangod dako ang ginbuhin sa pondo sang sangguniang panlunsod. Suno kay Baronda, wala sang pondo sa capital outlay ang SP para sa masunod nga tuig. Apisar, 4.7 million pesos ang ginpain sang 2024 kag 1.9 million pesos sang 2025. 350,000 pesos lang man ang ginpain sa opisina sang Vice-Alcalde para sa 2026, halin sa 1.1 million pesos sang 2025. Ginpasar na sa konseyo ang pag-deliberate sang ginaproponer nga pondo. So at least our lang August body because I made an appeal kay we are now we were transferred here sa new building naton and wala ta sang mga furnitures and pictures. I hope nga matagaan na nila kita sang maayo nga budget kag
ma-hear man ang appeal sa bilog nga sanggunang panluson. I was not impressed with the retort or the lack of retort. So lantaon takot may basis gud man ang request siya sa iyang capital outlay. Anyway, hindi pa man siya permanent. Bangod sa Kahulugbon, mangunguma ginlabo patay sang iyabayaw sa Kabangkalan City. Samtang rider ginbawian sang kabuhi sang nakabunggo sa truck sa Himamaylan City. Si Eileen Pedreso nakatutok. Nagtaliwan ng 42 anyos nga mangunguma nga si Alyasani matapos ginlabo sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan City kahapon sang hapon. Ginatudlo suspect ang bayaw sang biktima nga si Alias Red, 28 anyos. Sunod sa kapulisan, antis ang krimen. Danay pa nga nag-inom-inom ang magbayaw. Bangod sa Kahulugbon, nagbaisay ang duha apang gintambagan sila sa ilang mga himata. Pila ka oras ang nagligat, ginbalikan sa suspect ang biktima kaginlabo sa guya kag liog. After sa pagtambag, doara ko ang aligot-got no sang suspect sa biktima na igugid ang duwayakan o sa liog na do mo tong nagdadikats kita ang ulo ya sini. Reklamo nga murder ang ipasaka batok sa biktima. Ginbawian naman sa kabuhi ang 36 anyos nga rider nga si Alias Jesmar matapos makabunggo sa hauler truck ang ginamaneho sini nga motorsiklo sa barangay Talaban sa Himamaylan City sa Oktubre 13. Sunod sa Himamaylan City Police, padulong sa proppers ng barangay ang biktima. Sang nakalabot sa lugar, ginpahayag na wadan inisang kontrol sa pagmaneho kag nakabunggo sa likod nga porsyon sang truck nga ginamaneho ni Alias Roger, 54 anyos. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sa mga imata kung mapasaka sang reklamo batok sa truck driver. Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, ang kawayan ang hindi lang makabulig sa palibot. Pwede man himuon nga palangahuian. Ini ang liwat nga ipakita sa training seminar sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo Rizal. Sa October 18 na ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Expert Seminar. Igatudlo sa mga eksperto ang nagakaigo nga pagsagod kag pagproseso sa kawayan para mangin palangabuhian. May tour man sa nagkalain-lain nga amenities kag features sa sulod sang Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kamo magtawag, mag-email o kung magbisita sa website sang Carolina Bamboo Garden. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka lineman matapos makuryente sa barangay Balintawak, Escalante City. Ang biktima ang ginkilala kay Orly Justin Celis, legal sang pangidaron kag residente sa Victoria City, Negros Occidental. Sunod sa Escalante BFP, nagatakod sa suspension equipment ang biktima sa poste sang isa ka power distributor. Kaupod ang iban pang lineman sa nakuryente ini. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Arestado ang isa ka high-value individual sa buy-bust operation sa kapulisan sa Pavia, Iloilo. Nakuha sa 60 anyos nga si Alias Fred ang 748,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa operasyon nga ginpatigayon sa barangay Ungkado Sabado sang hapon. Ang subject ang tumandok sa Badyangan, Iloilo, apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Balabag, Pavia. Natumod na sa Bacolod City Police ang suspect nga nagtiro sa mag-utod nga sanday Alias Harold kag Alias Harley sa barangay Mandalagan, Bacolod City sang tinalikdan nga Setyembre 29. Sunod sa kapulisan, may pila ka mga witness nga positibo nga nagtumod sa suspect pinaagi sa kuha sa CCTV. Kaangtanan sa illegal nga droga kag daan nga hiligutanon ang nagapabilin nga motibo nga ginatutukan sa kapulisan. Madumduman nga ginbawian sa kabuhi si Alias Harold. Nakasalbar naman ang mangod sini nga si Alias Harley. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor sa Pag-asa ang low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Uli ini nasiplatan sa kalayoon nga 1,665 kilometers na sidangan sang Eastern Visayas. Sunod sa Pag-asa, nagapabili ng tsansa sa nga mangin bagyo kag kung magsulod sa par sa mga masunod nga inadlaw pagkatawgon nga Bagyo Ramil. Sa inisyal nga datos sang Pag-asa, posible ini mag-igo kag maglabay sa Northern Luzon sa weekend. Pwede pa magbago gani padayon nga magtutok sa updates.
Sa subong, wala pa inisang epekto sa anuman nga bahin sa pungsod apang bangod sa easterlies, northeasterly wind flow kag localized thunderstorms. Maka-eksperyensya sa gihapon sa pagulan sa pila ka bahin sa pungsod. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas kag Negros Island region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa gihapon sa baha o kon landslide. Mga kapuso, elementary kag high school students nagpasundayag sa drum and lyre competition. Si Aileen Pedreso nakatutok. Diwat nga nahatagan sang kabuhi kag duag ang mga dalanon kag Bacolod City Plaza sa pagbalik sang Inter-School Drum and Lyre Corps competition. Ang Bacolod City Public Plaza napuno sa mga tumalanaw nga estudyante, ginikanan, mananudo kag supporters sa mga nagpasakop. Una nga nagpasundayag ang mga tiglawas sa elementary schools. Ang kada grupo may pasabog na performance nga nagapawaw sa audience. Sunod na nag-perform ang mga pambato sang high schools. Gindeklara nga kampyon sa elementary category ang Patricia Holmes Elementary School. Nakuha man sini ang Best in Parade kag Best in Choreography. Sa high school, ang Handumanan National High School ang nagpangibabaw. Nakuha man sini ang Most Disciplined, Best in Music, Best in Uniform, kag Best in Parade Awards. Pinaagi sa kompetisyon, napakita ang discipline, creativity, kag musical excellence sa mga kabataan subong ng Mascara Festival. Aileen Pedreso, One Western Visayas. Duha ka beses nga pagbugas ang aso nga mayupod nga abo ang nagluntad sa Mount Canlaon kay nasangaga. Sa time-lapse footage kuha sa crater sa bulkan, makita ang ash emission alas 6:54 tubtob alas 7:40 kay nasangaga. Ginsundan ini sang isa pa ka ash emission alas 7:50 tubtob alas 8:13 sang aga. Suro sa FIVOX, magmatic activity sa sulod sang bulkan sa gihapon ang rason sang pagbugas ang abo. Wala sang panibagong aktibidad nga naobserbahan sa bulkan. Mga kapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano bala? Ang mga sarang ikasakripisyo sa mga sangre, agud, maproteheran ang mga brilyante. Si Metena, nagapanghada naman sa panibago nga pag-atake sa mga sangre. Sinubala ang mangin madinalagon. Bantayan nina sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime pagkatapos sang 24 oras. Mga kapuso, 71 days na lang. Pasko na. Ako si Kim Salinas, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dakong amisyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.